We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, ini ang 1 Western Visayas, masaligan, sadsaran sang kamatuoran, kagwala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan, Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Kag ako naman si Aiden Prietos, live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, bidding sa pagpakayo sa depektibo nga ungka flyover nag-umpisa na. DPWH iga-evaluate ang lowest bidder antes i-award ang proyekto. Mga puso, pondo sa pagpakayo sa flyover magadangat sang 300 milyones pesos. Yaring balita ang gitutukan ni Zen Kilanta. Ginbuksan na subong adlaw sa Department of Public Works and Highways Region 6 ang public bidding para sa pagpakayo sang depektibo nga multi-million ungka flyover. As of 10 a.m., yara na sa 7 ka local bidders ang nagsumite sang proposal. Lakip na diri ang ila technical and financial capabilities. Apang paathag sang DPWH 6, hindi bot silingon nga ang may pinakanubo nga bidder ang magadaog sa bidding. Bangod kinahanglan pa ini nga i-evaluate. It doesn't mean nga kung ikaw lowest bidder, ikaw na magdaog, it will be possible through experience and the manpower requirement. Kung sino ang ma-awardan, siya na ang maobras ng bidding. Siya ang obras ng ato nga project. Nahibaloan nga ang bidding ang para sa first tranche sang rectification nga ginpondohan sang 10 milyones pesos. Sunod nga hugnat amo ang paghukas sang 4 ka span kag pagbutang sang board pile nga pondohan sang 200 million pesos nga kuhaon sa General Appropriations Fund sang ahensya. So ang ato nga second tranche worth 200 million. O ginahulat sa pa, pero included na sa atong 24 sa atong National Expenditure Program. So all the rest will follow after kung ma-release ang GAA. Pag na-release ang GAA, that will be the time nga maka-start kita sa procurement period for the removal sang atong napat ka span. Nagpasalig ang DPWH nga gilayon nga umpisahan ang rectification sang flyover sa tion nga ma-award na sa kontraktor. Base sa datos ng DPWH, yara na sa 92% ang completion sang proyekto. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang, 1 Western Visayas. Paglikaw sa sunog pinaagi sa pagbakal sang maayo nga kalidad kag mapag-on nga Christmas lights subong nga holiday season ginapahanumdom sang Bureau of Fire Protection kag Department of Trade and Industry 6. Ini ang gintutukan ni John Sala live sa Plaza Libertad sa Iloilo City. John, kamusta dira? Jerd, wala sang malain kung luyag ta sang masanag kag madinuagon nga Pasko kung bagong tuig binaagi sa paggamit sa mga Christmas lights. Apang aton gid panumdumon nga hindi lang kita magtulok sa presyo kundi labi na gid sa kalidad sang mga Christmas lights nga ginabakala. Magluwas mga pagkaon sa Noche Buena, mga regalo kag syempre ang Christmas bonus. Isa pa gid nagapameri isang Pasko ang madinuagon nga mga Christmas lights. Kada tuig atraksyon sa mga pamalay kag pampubliko nga lugar, kangay na lang sa mga plaza ang mga Christmas lights. Subong amat-amat na nga naga-display sa mga Christmas lights ang pila ka mga balaligyaan sa syudad sang Iloilo. Ang presyo 150 pesos tub 500 pesos depende sa klase. Mayara sang wired Christmas lights kag mayara man sang nakaporma sang mga Christmas symbols. Suno sa DTI 6 antes magbakal sang Christmas lights, kinahanglan nga pangitaon ng Philippine Standard o kun PS Mark kag Import Commodity Clearance o kun ICC sticker. Sa kamahal sa mga balaklon subong, masami nga nagatipid ang makapuso naton. Apang sa pagpili sang Christmas lights, mas bintaha gid kuno kun magluwa sa presyo ang kalidad ginalantaw man. Ini naton pag i-risk no ang aton security
versus sa mga cheap nga products. Si Manang Mia hindi kuno issue sa iyang presyo, bisan mahal kun mapag-on ini kunong iya ginabakala. Kay kung barato do useless lang. Muna akong maglantaw kami, kag kung magbakal kami, ginalantaw na hindi lang kami galantaw sa price, kundi sa quality. Gani ang abiso ni Manang Mia sa mga ginakompromiso ang safety bangod sa presyo. Anon mong barato kung dasig man lang magguba, tapos may tendency kis ang galupok. Muna doon hindi safe bala para sa family. Maluwas sa pagpili isang maayong nga kalidad sa mga Christmas lights, dapat man nga responsable ang paggamit sinisuno sa BFP6. Dapat nga likawan man ang pagbutang sa mga Christmas lights sa mga parol, dingding sang balay kag iban pagid nga mga madasig masunog nga mga bagay. Hindi ina sa dapat for 24 hours usage. While pasaligon man ka mo kung sino man para sa inyong manufacturer, nga pwede na sa 24 hours. Oh no. Please, it is not always safe. Nga 24 hours. Pag tulog naton, matulog na naman ang Christmas lights. Gani ibentaha ang wais nga manugbakal para Merry ang Christmas kag Happy ang New Year. George, sa Department of Trade and Industry 6, magapatigayon sila sa nga inspeksyon sa mga balaligyaan sa Christmas lights diri sa syudad sang Iloilo kag sa Bugos nga Western Visayas, agod masiguro nga ang mga balaligyaan ang nagasunod sa standard sa mga ginabaligya nga Christmas lights. George. Madamong gid nga salamat sa update, Kapuso John Sala. Mga puso daw Malawigan pahaw, nagdaog nga kagawad sa Barangay Tangub sa Bacolod City, wala makapungko. Bangod sala nga kagawad ang naproklama sa eleksyon. Kagawad-elect nanugunan sa tiyempo nga mauyang antes makapungko sa barangay. Yaring balita nga itong gintutukan. Nagahulat gihapon sa desisyon sa COMELEC Central Office si Erwin Montaño. Nagpadalagan bilang kagawad sa Barangay Tangub, Bacolod City. Apang wala nakapungko, bangod sala nga kandidato ang naproklama. Mismong Barangay Board of Canvassers ang nagpadala sa petition to correct manifest error sa COMELEC. Bawod sa inakabaltahan, sa isipay nga posible tuga man kuno sang pagpanghangkat dala sang manual election. Nga kung pwede madasig-dasig ang pagsito sa kakon case para hindi man bala magnugon ang ginsali kag ang buto sang pumuluyo sa akon. Sa canvassing, rank 10 lang si Montaño nga nakaangkon sang 2,444 votes. Mas manubo ini sa ikapito nga barangay kagawad nga may boto nga 2,799. Gani, wala ini madala nga maproklamar nga nagdaog bilang barangay kagawad. Apang sang gin-review sa Barangay Board of Canvassers ang statement of votes kag election returns, dito na hibaluan nga may kabugusan na 3,086 votes si Montaño kag dapat yara ini sa ika-4 nga pwesto sa Barangay Kagawad. Yes, of course, nanugunan gid kay pilabla kalibo ang nagbuto kag nagsalig. So do tiyaga nila do, abi nila do ginpabayan kung ilang nga buto. Even mismo sila nanugunan man nga wala ko bala kapungko. Samtang nagahulat, wala sang mahibo si Montaño kundi magpabilin anay sa trabaho bilang driver sang barangay ambulance. Ang nagdaog bilang number 1 kagawad, nanugunan man sa nadula nga tion nga magserbisyo patani sa Erwin sa komunidad. Siniguti, masuri lang sila, hindi naman ko sa suri. Ito chance na tani ni Mr. Montaño, napapili gani siya. Tungod na gusto mo sa magserbisyo, hindi lang yung as driver of the ambulance. Ang COMELEC Bacolod, wala man kuno sa mahimo kundi maghulat man sang paghusgar sang COMELEC Central Office. Kahit usually, ang atbutang naton ang sa experience naton may hara 1 year. Hopefully, hindi siya magdugayan gid nga matapos na ang term. No? Kahit considering nga 2 years lang subong. Nagapanugyan man ang COMELEC Bacolod sa publiko nga hindi na pagmalisyahan ang natabo. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Nakitaan nga lawas ang tawo kag ginhaboy sa separado nga lugar sa Iloilo City, kumpirmado nga si Christopher Cabalquinto base sa resulta sang DNA test. Illegal nga droga mayor nga motibo sang krimen. Si Kim Salinas nakatutok. Kumpirmado nga isa lang katao kagang 32 anyos nga si Christopher Cabalquinto ang mga parte sang lawas nga ginpang utod kag nasapuan sa nagkalain-lain nga distrito sa syudad sang Iloilo sang Damlaglang. Inibase sa resulta sang DNA test kung saan gine-examine ang nasapuan ng mga parte sang lawas kag ginkuhaan sang DNA samples ang iloy kag utod ni Cabalquinto. Based sa result,
one and the same person lang to siya, kag ang nagagwa nga ang iya DNA profile dira sa 99.99%. So accordingly, amo na ni siya ang naghatag sang kaklaruhan, no, nag-resolve sang tanan naton nga doubts. Nahamyang ang bangkay ni Cabalquinto sa Ilapuluyan sa Barangay 7, San Miguel, Iloilo. Dako nga bulig suno sa Special Investigation Task Group Cabalquinto ang resulta bangod mas matutukan nila ang rason sang pagpatay. Suno sa SITG, dako ang posibilidad nga may kaangtanan sa illegal nga droga ang motibo sa brutal nga pagpatay kay Cabalquinto. Madumduman nga crime of passion ang isa sa mga anggulo nga ginalantaw sang kapulisan bangod sa ginapahayag alias Love nga ulihin na kaupod sang biktima. Sa pagpangusisa sang SITG, ila natukiban nga konektado sa illegal nga droga ang pila ka alias Love nga ila ginasundan. Primary is drugs because kung tanawon ta is medyo may mga bisan inanay lang pero may mga ginasundan diri nga gina-follow up ang aton nga mga investigador. Isang gina-identify ni naton nga certain lab is dako ang posibilidad nga ang sa anggulo sang illegal drugs. So that's why nga nakasiling kita nga secondary na lang tong ginasiling naton nga crime of passion. Wala sa gihapon sa mabaskog nga ebidensya ang kapulisan nga makatumod kung sino ang sa likod sang krimen. Madumduman nga Nobyembre 6 nakita ang mga butkon sang taho sa Barangay Tikod, La Paz. Sa amuman nga adlaw nakita ang lawas nga utod ng ulo kag mga butkon sa Barangay Buhang Haro. Nasa naman ang pugot nga ulo sa distrito sang Arevalo sang Nobyembre 7. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Kapag sa Bacol City naman, NBA agent ginareklamo matapos ginaligar nga namahog sa isang waiter sa isang resto bar. Akto sang agent nahuli ka. Nakatutok, Aileen Pedreso. Makita sa sining video ang pagwa sang babae halin sa isa ka resto bar sa 18th Street sa Bacolod City. Pila ka segundo lang ang nagligat. Nagwa ang lalaki kag ini ang ginkumpronta sang babae. Nagsunod ang isa pa ka babae nga ginatudlo manager sang resto bar kag makitaan nga nagpatunga ini sa duha. Apang imbis nga maistoryahan ang konflikto, hinali na lang nga nagpagwa sang armas ang babae. Ang babae sa video, ang isa ka agent sang NBI Bacolod nga ginkilala kay Jana Navales. Suno sa kapulisan, nagbalik ang NBI agent matapos naging pangita ang iya jacket kag cellphone. Ang lalaki sa video, amo si John Carlo Hison. Nagambal ang nag-serve sa ila nga wala ngay nabilin mo ito nga do nakik siya siguro pagbuas niya ng armas kay ang balyan nabilin niya. Nagpakigangot ang news team sa NBI Bacolod office kag ilaging kumpirma nga nangayo nasang pasaylo ang agent sa waiter kag sa mismo management. Apang may proseso gihapon nga kinahanglan sundon kag ipaidalom si Navales sa disciplinary action. Right now, sinabi ko nga na mag-report siya ngayon and surrender the firearm sa akin. An investigation will be done by our Internal Affairs Division. Suno sa kapulisan, desidido gihapon nga magpasaka sang kaso ang waiter nga si Hison. Ginpadulungan sa news team ang nasambit nga resto bar, apang wala pa ang natunggan. Gintinguan man sa news team nga makuha ang bahin sang NBI agent, apang nagpahayag ang NBI nga mag-imbestigar ang Central Office sa kaso. Upod Keruel Bangoy, Aileen Pedreso, 1 Western Visayas. Kapin 170 ka theater artists ang nagpasakop sa ikapito nga Asian Youth Theater Festival nga ginhiwat sa University of San Agustin sa Iloilo City. 21 ka performances ang ginpasundayag sa mga participants halin sa 12 ka pungsod kaangay sa Japan, India, Vietnam kag Malaysia. Isa ka matahom nga performance ang ginbida sa University of San Agustin Little Theater sa opening ceremony sang Webes. Ini ang una nga kahigayunan nga ginhiwat ang nasambit nga aktibidad sa Iloilo City. Pagi sa aktibidad, mas mapasanyog pagid ang teatro sa syudad. Ina-strengthen niya, inatagan niya pagit sa espasyo, ang agency, ang teatro, no? As an agent of change. Manami siya nga selebrasyon, manami siya nga presentasyon sa art form. Kailain-lain forms and kultura man, culture ang makita natin. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Iloilo
Provincial Police Office tutukan ang investigasyon kon hungod nga ginpapalagyo sa mga duty personnel sang Tigbawan Police ang nagpalagyo nga detainee. Si Zen Kilantang nakatutok. Kagabi sa nagsungka sa kapulisan ang 21 anyos nga si alias Calvo, ang detainee sang Tigbawan Municipal Police nga nagpalagyo Sabado sang kaagahon. Nahibaloan nga naglisensya sa duty personnel si alias Calvo nga mag-CR apang nagtaklas ini sa pader sa likod nga bahin sang police station kag nagpalagyo. 3 kaadlaw matapos nagpalagyo, nagsungka ini tungod may pamahog sa iya kabuhi tungod sa illegal nga droga. Bagay nga magapatigayon sang validation ang Tigbawan MPS. Tandakan natin din sa validation kung ano gid ni kamatuod nga may ara nga mga persona nga nag-attempt or nag-threaten sa kabuhi sa aton nga subject person na si alias Calvo. So ini siya known ni siya nga drug personality diri sa Banwa sa Tigbawan. Ginaimbestigahan na sang Iloilo Police Provincial Office ang naka-duty nga jail guard kag sentinel sa matabo ang insidente. Ginapadalman sang kapulisan ang kapaltahan sang duha ka pulis nga igarilib pagkatapos ng election period. Initially, amo nang nakita nato nga may probabilidad nga magiging culpable sa kaso for neglect of duty, no, sa ilang ginasumpa niya trabaho, being a duty sentinel kag duty jailer, no. While the Chief of Police ginatanaw naton ang command responsibility. Restricted na ang duha kag iga-assign sa Provincial Housing and Accounting Unit. Hindi pa mahingadlan sang IPPO ang duha ka mga pulis samtang nagapadayon ng investigasyon. Samtang ginmando ni Colonel Palomo sa tanan nga police station sa probinsya ang hugot nga pagbantay sa mga detainee. To account all the person under police custody. Second is to look at the comfort rooms, no, sa mga tanan ng mga police stations and as much as possible ipa-repair. And then third, ang pagtanaw gid sang facility mismo nga hindi mapalagyuhan ang aton mga priso, no. Amo nang ginpabanaog naton. Kag ang rotation sang duty dira sa mga municipal police stations dapat hindi atong lengthy ang time of duties. Samtang ginahanda na sang Lambunaw Police ang pagpasaka sang kaso kay alias Jepoy matapos nga ginkagat sini ang tudlo sang isa ka patrolman sang gindakop ini kag ginsulod sa karsel. Kaso nga serious physical injury, assault upon an agent of a person in authority ang kaso nga pag-aatubangon ni alias Jepoy. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang, One Western Visayas. Samtang mga puso, kaso naman ay grave threat kag oral defamation batok kay Bacolod City Councilor Al Victor Espino gin-dismiss sang city prosecutor. Yaring balita ang atong gintutukan. Ginkalipay ni Bacolod City Councilor Al Victor Espino nga gin-dismiss ni Bacolod City Prosecutor Attorney Maria Teresa Ditching ang kaso grave threat kag oral defamation nga ginpasaka sa bitaw personnel nga si Abner Salvalion. Nagugat ng reklamo sa ginapasuni pagpamahog, pagpamuyayaw kag pagpanaya sang pusil sang konsehal sa tagreklamo. Lack of probable cause ang kabangdanan sang pagdismiss sa kaso sa piskalya. Plano ni Espino nga mag-file sang counter charges batok kay Major Liba kag sa tato ka personnel nga nagtindog complainant kag witnesses. But definitely I will file counter charges against sa nag-file kaso sa akon kag sa mga witnesses. You have already collated all the necessary affidavits. I will also file charges against Major Liba on other grounds naman. Handa naman si Liba nga tubangon ang anuman nga ipasaka ang kaso ni Espino. Wala problema kay right operating lamang ko kung iatag nila ang folder. Wala man kay ara man iatag na ni Selo nga mabasa tana kag masabtan Sini nga semana, ginapaabot nga patpaton sa City Legal Office sa publiko ang report angot sa ginapahayag korupsyon sa bitaw, subong man ang hinaling nga pag-resign sa isang personnel nga amo ang nagatutok sa mga transaksyon kag paper trails sa Talatapan. Tutukan man ang mga ticket cancellations. Apang sa pamangkot kung indikasyon bala inis ang korupsyon kag sinuhulay. Ang amo lang na-confirm na may mga cancellation na ticket po kailangan pa napasabtod sa PIAC nga ginpang-cancel kung ano gid ang rason. Una naging pahayag ni bitaw OIC Head Patrick Lacson nga wala inisang labot sa ginamo sa tunga sang bitaw personnel kag Espino. Nagpasalig ini nga tutukan ang zero tolerance sa korupsyon kag madakpan ang mga nagapadihot agon mahilway ang mga traffic violators. Estrikto man sini nga ginapaluntad ang no-gift policy sa ila hanay. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas.
Na-record sa CCTV footage ang pagpalagyo sang sospek na nagtiro patay sa 65 anyos nga mangunguma sa Barangay Balabag, Dumangas, Iloilo, Domingo sang gabi. Makitaan sa footage nga 7:18 sang gabi sang naglabay ang sospek nga si Josel Maderese sa Tanod Outpost sang barangay nga nagabay kag natumba pa. Gilayon man ini nga nagtindog kag dali-dali nga nagpalagyo. Suno sa kagawad sang barangay, wala siya makahibalo nga si Maderese ang nakita sini nga natumba sa bisikleta kag may gintiro ini. Madumduman nga nasapuan nga patay si Abelardo Siva sa iya mismo balay sang gintiro ni Maderese. Kaupod ang hinablos ng biktima nga si Alex Alog. Arestado na si Alog samtang padayon yung ginapangita si Maderese. Hambal ko ala, naglalakat pa to siya nga hubog. Ang tanod man namon kay Ari di duty, ginbuligan siya patindog. Tiya ginpilit, tiya gadya kaugalingon nga maglakat siya. Nabilin pa gani ko siliyo ya dao. Sa iban pang balita, pilason ang 3 ka mga persona sa nagluntad nga aksidente sa tunga sang pickup truck kag motorsiklo sa Banga Dawis, New Lucena, Iloilo pasado 1:00 kahapon sang hapon. Sa investigasyon sang kapulisan, nagbungguan ay ang 2 ka salakyan sa intersection. Halin sa Banga Bante ang pickup truck samtang paliko naman sa direksyon sang Dumangas ang motorsiklo. Bangod sa impact, nagtabog ang motorsiklo kag wasak ang front bumper sang truck. Pagkatapos sang bungguan ay nagkalayo pa ang motorsiklo, rason sang pagkapasok sang 3 kasakay sini nga ginkilala nga sanday Raniel Gahete kag Alvin Diaz nga lunsay residente sang Sibuna Guimaras kag RJ Kulangan residente sang Lemery, Iloilo. Gindala ang mga ini sa ospital. Wala naman nasamara ng driver sang pick-up nga si Renato Clavero. Padayon pa nga ginaimbestigaran sang BFP New Lucena kung nga nagkalayo ang motorsiklo. Natanaw naman is hinagaw libot ang motor pa Dumangas or Baliganes man nga nag-impact sa strada. For the second time, nakaduet ni Kapuso singer Rita Daniela ang ginbansagan nga father of Philippine Christmas songs nga si Jose Barichan. Sa Instagram post, gin-share ni Rita ang experience po si Jose Barichan kadungan sa Christmas tree lighting event sa Malacanang Palace. Pila lang sa ilagin perform ang Christmas in Our Hearts. Upod ni Rita sa Netea Ashley, Julian San Jose, Hannah Priscilas kag Marian Isabel sa Queendom Live sa December 2 na mga Kapuso 8 p.m. sa Newport Performing Arts Theater. Get your tickets now mga Kapuso! Ginkalingawan gid sang netizens ang behind the scenes sang pictorial ni Rudo Badid para sa Black Rider nga iya ginabidahan nga serye. Sa IG gin-share ni Rudo ang pila ka bloopers. Lakip na ang iya reaksyon sang nakalaman sang insulot sa likod ang espada ni Black Rider. Happy naman ang netizens nga nakita ang lighter side ni Rudo magluwas sa stress sa mainit pa nga mga eksena sa series. Samtang yari naman ang mga eksena nga hindi mo dapat mamiss sa Black Rider. Si Pretty may makita nga abyan sa tunga sa iya heartbreak kay Hector. Karakter ni Romana Nadella nga magalagas kag bagapatay kay Black Rider makilala na. Inakagiban pa nga maksyon nga mga eksena ang bantayan sa Black Rider sa GMA Telebaban. Pagkatapos ng 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Sulod na sa finals ang NCAA Season 99 Men's Basketball ang Mapua Cardinals. Ini pagkatapos nga wala na nila gintagaan pa sang tsansa ang Benilde Blazers kaginluto sa una pa lang nga hampang. Nangin masandukot ang hampang sa una nga 3 ka quarter apang nag-arangkadang Mapua sa 4th quarter. Natinguan pa sang Benilde nga makalagas kag makaabanse apang nakontrol sang Mapua Cardinals ang ulihi nga mga minuto sang quarter. Natapos ang hampang sa score nga 78-67. Ginpangunahan ni Clint Escamis kag Paulo Hernandez ang Cardinals. Best player of the game si Hernandez nga nakakuha sang 22 points, 3 rebounds, 4 assists kag 3 steals. Nagapadayon
Hinay naman ang hampang sa tunga sang LPU Pirates kag San Beda Red Lions sa semi-final round. Tingwaan sang San Beda Red Lions nga makakuha sang daog para sa chance sa nga makasulod sa finals. Samtang desidido naman ang LPU Pirates nga tapuson ang hampang agud makasulod na sa finals. Batok sa Mapua Cardinals. Kapuso, temporaryo nga nadula ang epekto sang shear line apang magapadayon ang pag-ulan sa pila ka bahin sang pungsod. Bangod ini sa hangin amihan, easterlies kag localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, pila ka bahin sang Aklan, Capiz, Iloilo kag Negros provinces ang posible nga ulanon apang mabuhina ng tsansa sini pag-abot sa gabi. Posible man ang ulan sa iban pang bahin sang pungsod, gani padayon nga mag-monitor sang advisories. Sa subong suno sa Pag-asa, wala sang may nasiplatan nga bag-o nga malaing nga tiyempo kun bagyo hasta sa katapusan sang bulan. Mga kapuso kapin, 700 ka siklista nagpasakop sa Bike Fun Ride kadungan sang National Bike Day nga giniwa sa Iloilo City. Iloilo City LGU, mas pasanyugon pa ang biking sa syudad. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Most bike-friendly city in the Philippines, Iloilo City. Ang ini nga titulo kag pagkilala, liwat na naman naging pamatudaan matapos ginabanta 700 ka mga siklista ang nagpadyak sa 21 kilometros sa mga dalanon sa syudad sa Iloilo sa ginhiwat nga Bike Fun Ride sang Sabado. Inikabahin lang sa mga aktibidades sa pagselebrar sa National Bike Day 2023. Para sa 73 anyos si Danilo sa tagsakation nga nagabisikleta, naga-feeling and looking young ini. Active ka man lang. Para ang edad mo, hindi mo mabatsagan ng detekto. Ang pagbike dako nga bulig naman sa mental health ni Alan nga pulo na katuig nga nagabisikleta. Ang biking niya makabulig na sa imo sa physical and mental mo. Siyempre, kung gabike ang nature mabatsagan mo pag nami ang mga ambience ng gabike ka. Nagbanding, camaraderie, brotherhood na project sa Iloilo. Kung may fun bike ride, may circuit race naman nga ginpasakupan sa ginabanta 5 kagatos ka mga siklista sa nagkalain-lain nga category. Preparasyon ini sa mga Ilonggo bikers para sa kompetisyon sa national level. Ano pa ang mga skills sa kabataan when it comes to racing? Subong na level up na kita sa mga national events. Bisan pa, tuman kuno ka-challenging ang pag-host sa amusin nga dako nga kahiwatan. Proud and happy sa gihapon ng LGU nga natigayon ini. You have 11 kilometers of protected bike lanes. You have the Esplanade. Lauman suno sa alkalde nga mapabilin nga bike-friendly hindi lang ang mga lugar kundi mga tao sa syudad sang paghigugma. Find ways and means to improve the bike lanes, to provide more protection, to plant more trees para nga may canopy of leaves para nga may shade ang aton nga mga bikers. Subong nga tuig, liwat naging kilala ang syudad bilang isa ka bicycle-friendly city sa Pilipinas. Subong man, Gold Awardee sa Mobility Awards ang ikatlo nga higayon. Upod Kerbel Porquia, Kim Salinas. Western Visayas. Nagpasalig naman ang Bacolod City Local Government Unit sa 141 ka mga persona, lakip na pila ka renters kag sharers nga mapektuhan sa redevelopment project sa Manukan Country sa Barangay 12 nga wala sila dapat kabalakan bagon magluwas sa duta o kunbabahay program para sa mga pamilya, alalayan man ang ilang mga estudyante. Sa pag-upisa sa demolusyon sa masunod nga tuig, plano sa LGU nga idiyahan ang transportasyon sa mga kabataan gikan sa Arrow Property pabalik sa Barangay 12 o kung diretso na lang sa ilang mga bultuan. Posible man ayoon ng LGU ang private partner kag investors sini sa moderno nga proyekto nga hatagan sang duga nga 6 ka bulan nga ligwa ang mga residente sa likod sa Manukan tubtob sa merkado nga nahimo na ilistaran sa madamo nga informal settlers. Ang 6 months ang ilayo, so 6 months. But kung ano man we will give assistance kung anong concern nila, kung let's say problema nila ang eskwelahan, then we will make some support, some assistance nga ang mga kabataan na pwede dulong sa eskwelahan. Mga
Mga kapuso, mahimo nyo malantaw ang ini nga episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com kag pwede man mabisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Mga kapuso, 27 days na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas ang subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gini salamat sa pagtutaw. Ako sa Eden Prietos. Kapuso, mag-isa kita kagibaloon ng mga balita tungod Local News Matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlotan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.